Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, this 26th regular session is now called to order. Roll call please, Mr. Secretary. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Kathleen Cibriones, Honorable Mark Aris Piluansing, Honorable Maria Concepcion Hernandez Piloso, Honorable Aris Manuel de Mendoza, Honorable Joel Di Pua, Honorable Raul A. Montealto, Honorable Pasita S. Liviste, Honorable Yonilo A. Katipon, Honorable Donato Linatok, Honorable Donato Armanfero, Honorable Virgilio I. Makasay Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Mr. Secretary, do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Virgilio Makasayat Jr. to lead our invocation. Let us put ourselves in the presence of our Lord. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. Yes, we've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Yes, we do. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Listen. Though we are few, we're surrounded by many who have crossed that river before. And this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Please remain standing for the singing of the national anthem. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Before we proceed to item letter E of the business of our agenda, we would like first to acknowledge the presence of our friends from the Philippine Red Cross Batangas Chapter. Narito po sila dahil magdo-donate po ata ulit sila ng At saka po ang mga estudyante po ni Attorney JR sa University of Batangas, Public Administration. Kaway-kaway. Yung buhay mabokus nga yung dalawa ha. So, the Honorable reading of the minutes of the preceding session, the Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso is recognized. Magandang umaga po sa ating lahat. Considering that we all have copies of the minutes of the previous session, I move that we dispense reading and the same be considered as approved. Any second to the motion? Seconded. It's discussion. Objection. Hearing none, the minutes of the preceding session is hereby approved. The Honorable Makasayat is recognized. Mr. Chair, I move for the suspension of the rules to give way to our friends from the Philippine National Red There's a Cross. motion for the suspension of the rule. Any second? Seconded. Discussion. Objection. Hearing none. Rules are suspended to accommodate our guests from the Philippine Red Cross Batangas Chapter. Ano? Hindi, ano lang, Red Cross. Tita Patsy. Ano lang po, may turnover. Ceremonial. Sige, gamitin nyo muna. Basahin mo muna. Basahin mo yung nilalaman ng iyong... Magandang umaga po sa inyong lahat, Vice. Magandang umaga po. At sa lahat po ng konsihal na nandito, magandang umaga po. Muli po, kami po ng suki na nitong entabladong ito. Pero ito po ay muling ipinagpapasalamat po namin sa inyong lahat, lalo na po sa kawani po at sa mga empleyado po at syempre sa ating konsihal at sa namumuno po dito po sa Lipa City. Babasahin ko muna po ang ating certificate na muli na naman po ay may konsihal na tumulong po sa Philippine Red Cross para po sa tinutulungan nito. Philippine Red Cross Batangas Chapter, Lipa City Branch awards this Certificate of Appreciation to Honorable Virgilio Makasait Jr. in grateful recognition of his support to the Blood Samaritan Program of the Philippine Red Cross Batangas Chapter, Lipa City Branch, given the 7th day of July 2014 at Lipa City, Batangas. Signed by our chapter administrator, Mr. Ronald G. Generoso. Attorney, maraming salamat po. Picture po na. Dito na sa harapan, dito sa harapan. Oo, para... Ay, sama siya. Sama na. Wala sa kanya na pag-usapan niya, sa kanya pag-usapan. Okay, session na resume. Committee report number 1, the Committee on Housing. The Honorable Don Dinatok is recognized. Dispense na lang. Mr. Chair, by the authority of the chairman of the Committee on Housing, may I request, Mr. Chair, for that the reading of the committee reports of the Committee on Housing be dispensed, Mr. Chair.
Any second to the motion? Seconded, discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, we have here committee reports also of housing. Adoption na muna, adoption. I move, Mr. Chair, that we adopt committee report number 2014-030, Okay na. letters A, B, C, and D. Mr. Chair. Any second to the motion? Seconded, discussion, objection, hearing none, committee report number House 2014-030 is hereby adopted. Next committee report, the Honorable Pasita S. Lebiste is recognized. Family? Number 2? Kanina ba yan? The Honorable Kathleen Briones is recognized. Mr. Chair, this is committee report on family 2014-001. May request for the dispense of the reading of the... Pabasa ko na. Okay, may I request our secretary to read the committee report? Mr. Secretary. Committee report. Request of City Administrator Attorney Leo S. Latido by authority of the City Mayor for the amendment of Special Ordinance Number 57-2007, also known as the Gender and Development Code of the City of Lipa, particularly Section 53.3 as to who the GAD focal point person should be for appropriate action. Findings. The City Administrator by authority of the City Mayor requested for the amendment of Special Ordinance Number 57-2007, also known as the Gender and Development Code of the City of Lipa. Section 53.3 of the said ordinance provides that the Human Resource Management Officer of the LGU shall act as a focal point officer of GAD programs, Mr. Ronaldo V. De Castro, City Personnel Officer. In his letter to the City Mayor, he stated that his office promotes only the development of employees within our city government, while the City Social Welfare and Development Office commits to the promotion of gender and development concerns. Thus, his request for the amendment of said ordinance by changing the GAD focal point officer from Human Resource Management Officer to City Social Welfare and Development Officer. Recommendation. This committee, recognizing the functions and thrust of the CSWDO concerning gender development, recommends to this august body the amendment of Special Ordinance Number 57-2007 by changing the GAD focal point officer from Human Resource Management Officer to City Social Welfare and Development Officer. It is also being recommended that the focal point officer request the City Mayor to issue a memorandum to all department heads to appoint focal point coordinator in their respective offices. Respectfully submitted. Honorable Kathleen C. Briones, Chairperson. Honorable Maria Concepcion R. Hernandez Piloso, Member. And Honorable Pasita S. Leviste, Member. All signed the committee report. Motion. I move for the amendment of the ordinance. Adoption. Adoption of the committee report. Any second? Seconded, discussion, objection, hearing none. Committee report number 2014-00603 is hereby adopted. Next committee report, the Honorable Briones is recognized. I would like to request the good secretary to read the committee report on ethics. Mr. Secretary, Committee on Good Government, Public Ethics and Accountability. Committee report submitted and Committee on Good Government, Public Ethics and Accountability. Notarized affidavit of Mr. Celso G. Mercado of Barangay Antipolo del Sur regarding the allegedly slapping incident committed against him by the two barangay councils of said barangay, namely Noel Bathan and Raul Wansing, on May 3, 2014 at the same barangay. Findings. Referred to this committee was the verified complaint filed by Mr. Celso G. Mercado of Antipolo del Sur, Lipa City,
against Honorable Noel Bathan, Barangay Councilor of said barangay, and Mr. Ramil Wansing for allegedly hurling invectives at and slapping the complainant. Said complaint docketed as administrative case number 02-2014 was received by the SP on May 19, 2014 and was calendared for business on its regular session on same day. On May 30, 2014, Honorable Bathan and Mr. Wansing submitted their verified answer to the aforementioned complaint, denying the allegations of Mr. Mercado. On June 11, 2014, this committee conducted a hearing for the said administrative case wherein both parties attended and presented their arguments. On July 2, 2014, at the hearing called for again by this committee, Mr. Mercado voluntarily withdrew his complaint against Honorable Bathan and Mr. Wansing because they have already settled their differences amicably. Said handwritten agreement is here to attach. Recommendation. In view of the foregoing, this committee recommends the August body to dismiss the said administrative case number 02-2014. Respectfully submitted, Honorable Kathleen Cibriones, Chairperson, Honorable Virgilio I. Makasay, Jr., Member, and Honorable Donato O. Linatok, Member, all signed the committee report. Motion? I move for the adoption of the said committee report. Any second? Seconded discussion? Discussion, the Honorable Wansing is recognized. Magandang umaga po. Nais ko lang po, Mr. Chair, itanong po sa ating proponent kung ito po ba'y Raul Luwansing o Ramil Luwansing? Ramil Luwansing. Okay po. Mayroon tayong konting typographical error po. Nagulat po ako eh. Si Raul, magkaiba po dito sa ang pangalan. No? Kaya yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Any further discussion? Objection? Hearing none. Committee report number 2014-07-00773 is hereby approved. Next committee report, the Honorable Donato Linatok is recognized. Mr. Chair, by authority of the Chairman of the Committee on Housing, I move that we dispense the reading of the committee report number 2014-031, letters A, B, C, and D. Any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? Discussion. The Honorable Monte Alto is recognized. Mr. Chairman, pwede po bang maihayag ng proponent kung ano po yung mga napag-usapan tungkol po dito sa pina-aproba natin ng mga cell sites ng Globe Telecom with regards to sa concern natin nung nakaraang linggo, Mr. Chairman? The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, ito pong reclassification request ng Globe, kasama na rin po ang special use permit ng kanilang mga cell sites, ay nakapagpatawag po tayo ng isang committee hearing noong Wednesday, na kung saan ay ang Batelec po ngayon ang siyang mangunguna sa pakikipagpulong sa ating mga telecom providers, ganun din sa cable, at sila po kasi ay merong kontrata pala sa Batelec, na kung saan ay meron silang mga pinirmahang kontrata na sila ay gagamit ng poste ng Batelec. So, sa kasalukuyan ay effective pa po yung kanilang mga kontrata na yon. Kung kaya nga po ang Batelec ang siyang mangunguna na makipagpulong. Dumating naman po dito yung ating malalaking kumpanya during the committee hearing. Yun pong representative ng Globe, Smart, Sun, and Digital. Wala lang po yung CATV. So, sila na po makikipag-usap sa lahat doon. At ang mangyayari po kasi nito ay hindi lamang yung mga telecom companies at cable ang siyang mape-penalize
doon sa atin pong ipapasang ordinansa, yung anti-dangling ordinance po natin. Kasama po doon na mapapasahan ng penalty ay ang Batelec, sapagkat po yung mga poste na ginagamit karamihan ay sa Batelec. So lahat naman po pala ay merong kontrata with Batelec. So nagkaroon po kami ng set na date na sa August 7, on or before August 7, magsasubmit po ang Batelec kasama lahat ng mga cables na nakakabit sa kanilang poste, na magsasubmit po sila ng comprehensive plan para sa pagsasaayos ng lahat ng tinatawag nating black spaghetti dito sa kabuuan ng lungsod ng Lipa. At kasama din po doon yung schedule kung kailan magkakaroon ng interruptions ng kanilang mga services. Dahil definitely po ay magkakaroon ng interruptions ang mga services na nila, sapagkat nga po isasaayos ang mga cables na to. So ito po ay kaugnay sa concern ng ating konsehal, kagalang-galang konsehal Raul Monte Alto, na mai-hold muna ang kanilang mga request na to, at sila naman po ay agad tumugon at nakikipag-cooperate na sila ay willing na magpasa ng comprehensive program in rehabilitating and aayusin po nila lahat ng kanilang mga cable sa buong lungsod ng Lipa, Mr. Chair. So with this, Mr. Chair, I move for the adoption of Committee Report number 2014-013 of the Committee on Housing. Seconded, discussion, objection, hearing none, committee report number 2014-031 is hereby adopted. Next committee report, the Honorable Joel Puwa is recognized. Good morning po, Mr. Chair. Good morning po sa ating mga bisita. So, provided that all the councilors has the copy of the committee report, I move that we dispense the reading of the committee report. Any second? Seconded, discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Ay, dispense pa lang. Dispense pa lang yan. Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. Seconded, discussion, objection, hearing none, committee report number 2014-032 is hereby approved. Next committee report, the Honorable Don Linatok is recognized. Mr. Chair, as Chairman of the Committee on Public Utilities, with the request of Globe also, in coordination with the earlier committee reports, I move also for that we dispense the reading of committee report number Infotech 2014-004. Any second? Seconded, discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move that we adopt committee report of Infotech 2014-004. Any second? Seconded, discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. And business for the day, Mr. Secretary. Business for the day, number 1, supplemental budget of Barangay Pagulingen, Bata. Refer to the Committee on Appropriations. Number 2, supplemental budget of Barangay San Benito. Refer to the Committee on Appropriations. Number 3, supplemental budget of Barangay Santo Toribio. Refer to the Committee on Appropriations. Number 4, supplemental budget of Barangay San Francisco. Refer to the Committee on Appropriations. Number 5, reclassification request of Mr. Pablo Bathan of his property. Refer to the Committee on Land Use. Number 6, reclassification request of Mr. Eduardo Castromero. Refer to the Committee on Land Use. Number 7, reclassification request of Mr. Ronnie Del De Jesus. Refer to the Committee on Land Use. Number 8, reclassification request of Ms. Digna M. De La Torre. Refer to the Committee on Land Use.
Number 9, request of Mr. Pedro de Maculangan for reclassification. Refer to the Committee on Land Use. Number 10, request of Mr. Merlito S. Garay, VP Engineering of PA Alvarez Properties and Development Corporation, reclassification. Refer to the Committee on Land Use. Number 11, reclassification request of Mr. Mario Metrillo. Refer to the Committee on Land Use. Number 12, reclassification request of Mr. Benedicto Permentilla. Refer to the Committee on Land Use. Number 13, request of the City Administrator for the approval of final subdivision plans together with the final subdivision plan analysis of Amaya Rosa 1 expansion. Refer to the Committee on Planning and Land Utilization. Number 14, request of the City Administrator for the approval of the final subdivision plans together with the final subdivision plan analysis of Amaya Rosa 2. Refer to the Committee on Planning and Land Utilization. Number 15, request of the City Administrator for the approval of the final subdivision plans together with the final subdivision plan analysis of Kayamanggi Village. Refer to the Committee on Planning and Land Utilization. Number 16, request of the City Administrator for the approval of the final subdivision plans together with the final subdivision plan analysis of Sunrise Point subdivision. Refer to the Committee on Planning and Land Utilization. And number 17, letter forwarded by the City Administrator by authority of the City Mayor to the SP, to the City Vice Mayor, for the ratification of the deed of donation executed by the City Government of Lipa, represented by the City Mayor in favor of Batangas State University, represented by its President, Nora Lambera Magnaye. Refer to the Committee on Good Government. Resolutions and ordinances for third and final reading. The Honorable Joel Puwa is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Arbin P. Grulo and Soledad P. Copla with an area of 500 square meters, portion of a property with a total area of 4,250 square meters located in Barangay San Isidro from agricultural use into residential use. Any second? Seconded by the Honorable Briones. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of spouses Eugenio, Lina, and Maria Paran with an area of 283 square meters, portion of a property with a total area of 5,612 square meters located in Barangay Tambo from agricultural use into commercial use. Any second? Seconded by the Honorable Labiste. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of spouses Kate D. Repayo and Rihanna L. Repayo with an area of 300 square meters located in Barangay Talisay from agricultural use into residential use. Any second? Seconded by the Honorable Linatok and Labiste and Briones. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Enrico M. Ilagan and Demelita D. Blanco with an area of 508 square meters located in Barangay Balintawak from agricultural use into residential use. Any second? Seconded by the Honorable Lawansing and Briones Labiste. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Sir The Chair, Honor- marami pa, akin pa. Ha? Ayun. 0231. Akin pa din. Diretso ko na? Diretso. Sige. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of spouses Domingo and Leona Alcancia with an area of 225 square meters, portion of a property with a total area of 2,660 square meters located in Barangay Quezon from agricultural use into commercial use. Nasaan yun? Number 4? 31. 31. Any second? Seconded? Discussion? Objection?
Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Manuel G. Endaya, married to Maria Leonora P. Endaya, with an area of 144 square meters, portion of their property located in Barangay Tibig, from agricultural use into commercial Any use. second? Seconded by the Honorable Mendoza and Briones. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Christopher Henry A. Hernandez with an area of 225 square meters, portion of a property with a total area of 3,166.5 square meters, located in Barangay Antipolo del Sur, from agricultural use into commercial use. Any second? Seconded by the Honorable Labiste, Mendoza, and Briones. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Arnaldo Endozo et al. With an area of 225 square meters, portion of 558 square meters located in Barangay San Jose, from residential use into commercial use. Any second? Seconded by the Honorable Makasaet, Labiste, and Briones. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of spouses Danilo Yolanda Di Maculangan with an area of 144 square meters, portion of a property with a total area of 1,105 square meters, located in Barangay Pangao, from agricultural use into commercial use. Any second? Seconded by the Honorable Katipon and Briones. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Briones is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution, an ordinance amending the Special Ordinance Number 57-2007, also known as the Gender and Development Code of the City of Lipa, particularly Section 53.3, as to who the GAD focal point person should be, for third and final reading. Any second? Jointly moved by the Honorable Linatok and seconded by the Honorable Hernandez and Bakasaet, Monfero, Labiste. Any discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Okay. Thank you, Mr. Chair. Again, under the Committee on Good Government, Public Ethics, and Accountability, I would like to pass a resolution dismissing the case filed by Mr. Celso Mercado of Antipolo del Sur against Honorable Noel Batan and Mr. Ramil Luansing, because they have already settled their differences amicably. Any second? Seconded by the Honorable Monfero, Makasaet, Labiste, and Linatok. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Thank you, Mr. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution authorizing and granting the issuance of special use permit for the construction of globe cell sites to be located in Barangay Quezon, provided that they paid all the necessary fees and taxes due to them. Any second? Seconded by the Honorable Monfero. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution authorizing the granting of issuance of a special use permit for the construction of globe cell sites to be located in Barangay Tibig, provided that they paid all the necessary fees and taxes due to them. Any second? Seconded by the Honorable Labiste, Monfero, and Linatok. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading.
The Honorable Linatok is recognized. Number 6, number 6. Number 6. Okay. Mr. Chair, I move that we pass resolution authorizing the city mayor for the issuance of special use permit to LBS Technologies Asia Pacific Corporation for their tower to be located in Barangay San Jose, Barangay Antipolo del Sur, and Barangay Pangao, Mr. Chair. Ihiwalay mo yung sa Pangaw. Yung muna dalawa, San Jose and... Okay, Mr. Chair, I move for the passage of a resolution authorizing the city mayor to issue special use permit to LBS Technologies Asia Pacific Corporation, Globe Contractor, in Barangay Antipolo del Sur. Any second? May I question? Second? Question? Seconded by the Honorable Makasay. Discussion? Clarification lang ho. Special use permit, giving authority to the mayor. Si mayor ka ho nagbibigay talaga ng special use permit. Authorize. Yes, Mr. Chair, we are only authorizing the city mayor to issue a special use permit. Okay, thank you po. Any further discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move that we pass a resolution authorizing the city mayor to issue special use permit for the Globe cell sites to be located at Barangay San Jose. Any second? Seconded by the Honorable Monfero, Briones, and Makasait. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move that we pass a resolution authorizing the city mayor to grant a special use permit for the Globe cell site to be located at Barangay Pangao. Any second? Seconded by the Honorable Briones, Makasait, Monfero. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege? For meron pa? For urgency. Urgency ba yun? Hindi. For urgency, Mr. Chairman. Privilege. Privilege. The Honorable Monte Alto is recognized. Mr. Chairman, since ang mga taga Red Cross ay nandito ngayon, kasi maraming tumatawag sa atin na humihingi ng dugo na ating mga kababayan. At itinuturo natin dito sa Red Cross na itinayo natin dito sa may Pilay Go. Ngayon, pwede po bang matanong natin dito sa harapan ang mga taga Red Cross upang malinawan ng ating mga kababayan kung paano ang proseso ng paghingi ng dugo, lalong-lalo na po dito sa atin, dito sa Pilay Go sa Red Cross natin dito. What's the pleasure of the Honorable Katipon? I have a privileged speech about the Red Cross and the chairman of committee on health, Tita Pachi, about the ordinance na tayo ho ay na-hold ho ito. Gusto ko na rin isama at tamang pinakuan ho natin na Red Cross, ma-discuss na rin sa Red Cross kung advantage itong gagawin nating ordinansa na humihingi ho tayo na mapatungan natin ng 2 piso kada manunood na sine. Tandaan niyo yung committee report na na-deferred. Baka ho po pwedeng isama na rin ng Red Cross kung ano yung advantage at magiging pakinabang ng mga tao dito sa pamamagitan ng ating gagawing ordinansa na tulong natin na batas para magkaroon ng ngipin yung ating
pagkolekta at least 2 pesos. Ang akin nga ho just suggestion, gawin pa natin 5 piso. At ito ho, ako'y nagtanong na rin naman sa mga nanonood na sine na sila na may willing na magbigay para kung basta sa Red Cross willing sila magbigay. So akin lang hong hinihingi rin idagdag ng ating mga taga-Red Cross yung papaano at saan kami makakatulong na bagay para ho doon sa inyong pangangailangan doon sa nakaantalang ordinansa ng ating Tita Pachi. Thank you. Ang guest po ba natin from Philippine Red Cross willing to answer questions from the member of the council? Rule suspended to accommodate our guest from Philippine Red Cross Batangas chapter. Ay, bahan na muna kayo. Good morning, ma'am. Paki-introduce po ang sarili nyo. Apo, magandang umaga po ulit. Ako po si Iris K. Recto, ang branch coordinator po ng Philippine Red Cross Lipa City Branch. Okay, good morning, Iris. Good morning po. So, yung pong ating Red Cross na nandito sa Lipa, sa Pilaygo, paki-explain po kung ano na yung inyong ginagawa doon at kung ano po yung pwedeng makuhang benepisyo ng lalo na ng mga tagalungsod ng Lipa, lalong-lalo na kung sila may pangangailangan ng dugo. Okay po. So, para po sa kalaman ng lahat, ang Philippine Red Cross Lipa City Branch ng building po is owned and ito po ay donated. Ito po is building of Rotary Club of Lipa. Pinagagamit po ang Philippine Red Cross for 25 years, so starting 2012. Ito po ay kinonstruct at ginawan po nila ng proyekto para po mailapit po sa mga Taga-Lipa and other nearby municipalities and city ang serbisyo po ng Philippine Red Cross. Para po sa kalaman ng lahat, mayroon pong iba't ibang serbisyo na ibinibigay ang Red Cross. Nandito po ito para sa dugo, para po sa kaligtasan, para po sa kalusugan, at para po sa kalamidad. So, ang isa po sa serbisyo na nakikita po at mas pinaka-visible sa tao ay pagdating sa dugo. Dito po sa atin sa Philippine Red Cross Batangas Chapter Lipa City Branch, bilang ang atin pong building ay hindi pa po nagkakameron ng blood ref at hindi pa rin po ito binibigyan ng permiso ng Department of Health na mag-function as blood station. Bakit? Kasi ito po ay kinakailangan ng iba't ibang requirements. Isa na po dito ay kung kumpleto na po bang equipment, kumpleto na po ba ang tauhan, para magkameron po kami ng 24 hours na blood station. So dahil po hindi pa po natin ito maibigay sa mga tao, may dun po sa ibang serbisyo po ng Red Cross, yun po ang gumagalaw dito po sa Lipa City Branch. Gaya po ng nagbibigay po tayo ng training pagdating po sa kaligtasan. Tayo po ay nandito handa 24 hours, lalo na po pag may paparating na kalamidad. At nagbibigay tulong po tayo sa mga tao, lalo na po dito sa Lipa, na nakakaranas ng kalamidad. So ito po yung mga ilan pa po, iba pong mga serbisyo pa na ginagawa ng Philippine Red Cross. Pagdating naman po dun sa dugo, halimbawa po at may nalapit sa atin na nangangailangan po ng dugo, ang ating pong itinutulong ay bago po sila makarating sa ating blood bank sa Batangas City, minimake sure po natin na may available tayong dugo. Ngayon po, pag po nakipag-coordinate po sila sa atin at kumpleto po na lang requirements, saka sila pumupunta doon. Hindi po lingid sa akalaman ng lahat na hindi po laging may dugo, sapagkat ang dugo ay nakukuha lamang po pag nagdo-donate ang tao. So hindi po lahat ng tao ay willing na mag-donate. So pag dumadating po ang mga puntos na ito po'y sinisigurado natin na ang mga tao po, lalo na po yung nanggagaling dito sa Lipa, bago po pumunta sa Philippine Red Cross Blood Bank, ay meron pong available na dugo. And kasamahan naman po nito, sabi ko nga po, hindi po kakayanin mag-provide ng dugo kung hindi po continuous yung blood donation. So katulong po ng Philippine Red Cross Batangas Chapter ang Lipa City Branch para mag-conduct ng mga blood donations dito po sa Lipa City and nearby areas para po masustain ang supply ng dugo, hindi lamang po dito sa ating sa Lipa, kundi sa buong Batangas po. Yun po, sir. Thank you, ma'am. Ano po ang ginagawa ng Red Cross Lipa Branch kung sakaling tinawag nyo sa Batangas City, walang dugong available, kailangan na po nitong ating constituent ng dugo? Ano po yung mga posibilidad na
pwedeng gawin ng ating mga kababayan o pwedeng gawin ng Red Cross Lipa branch? Okay po. Tinutulungan po namin ang mga nangangailangan po ng dugo na maghanap po sa iba't ibang blood bank po. Hindi lang po dito sa Batangas, kundi yung iba't ibang chapters po nearby sa Batangas province, kagaya po ng Lucena, Laguna, at yung atin pong national headquarters. So hindi nyo po pinababayaan ang ating mga kababayan na hindi sila makakuha ng dugo sapagkat nangangailangan nga po ay wala silang tatakbuhan kundi Red Cross. Hindi nyo po ba sila pinababayaan? Sa amin pong objective dapat po ay hindi sila pabayaan. Kahit na hindi man po kami makapag-provide ng dugo, make sure po namin na alam nila kung kailan magkakameron ulit ng blood donation at dugo sa Philippine Red Cross, at pansamantala itinuturo namin sila sa mga hospital at blood bank na may available. Salamat po. Alam nyo po, yung project na yan ng Rotary Club of Lipa ay kinonseptualize para mabigyang daan yung mga pangangailangan ng dugo, lalo na po ng mga taga-Lipa. Ang conceptualization po niyan ay pagka po nagkaroon na ng blood ref na sinasabi nyo na siyang kulang para tayo ma-approve ng Department of Health, para tayo makapag-extract ng dugo dyan, ang conceptualization po niyan ay aalamin ang mga pwedeng magbigay ng dugo, mga donor, bawat barangay, at i-reclassify yung kanilang mga blood type para kung sakali na may pangangailangan si Consel Concon sa Barangay Ludlod, doon muna titingin ng mga pwedeng mag-donate ng dugo, at yun ay dadalhin natin dyan sa ating sa blood bank natin dyan sa Pilaygo, at ora mismo ay i-extract ng dugo. Di ba? Pwede po ba yun sa inyo na ganun nga ang mangyari? Okay po. Para halimbawa po, for example, meron po nangangailangan today ng dugo. Yep. And then magdadala po tayo ng mga tao doon. Donor. Hindi po kaagad-agad makukuha yon. Dumadaan po ang dugo natin sa testing. Inaalam po muna natin kung ito po ay may sakit gaya po ng HIV, AIDS, malaria, syphilis. So dumadaan pa po ito sa processing. So ito po ay tumatakbo pa ng halos 24 hours bago po natin pwedeng i-release. Pero ang point is, doon po sa bawat barangay na alam na natin na sila po pwedeng mag-donate ng dugo, ay sila po atin ang masasabihan. Kung wala po tayong stock, magsasabihan na natin sila na wala po kaming stock, baka po pwede kayong magpa-extract ng dugo, and after 4 days, meron na tayong stock. Yes, yun po yung ating conceptualization niya, na lagi po tayong magkakaroon ng stock kung tayo ay may blood rep. Yes po, sir. So yung po bang blood rep na tayo ay wala pa, ay nakakahalaga po ng more or less kung magkano po yun? Depende po, sir, sa specification at sa tatak po ng ref na atin pong bibilhin or gagamitin. So, meron pong nag-range sa mga 300, 400, 500, 600. Depende po sa kung ilan po ang ilalagay, kung ilan po ang ilalaman, kung ano pong tatak nito. So yun lang po ba talaga ang requirement ng DOH? Kapag ka po ba na-provide na natin yung blood rep, ay tatakbo na po yung ating kinukuhang permit sa DOH para tayo makapag-operate na dyan as blood bank? Sa totoo, sir, ay hindi lamang yon, kasi kailangan po nating magpatunay sa kanila na may manpower po tayo, at yung manpower na yun ay kayang isustain. Paano po pag sinabing kayang isustain? Kaya po nating pasweldohin. Kaya po ba ng Red Cross yun na i-sustain yung sinasabi nyo ngayon? Sapagkat kung tayo po ay maggagawa ng isang proyekto, kasi po, to tell you frankly, ako po ay talagang gusto kong maging involved na magkaroon tayo ng blood rep diyan. Kasi kung halagang 500,000, pwede po tayong magpa-fundraising. For example po, magpa-golf tournament tayo, hingi po ako ng maraming sponsors, at siguro sa isang tournament, ay ating ma-provide yung blood rep na yan. Ano po, worth 500,000. Ngayon po, kung yun po ba'y mai-provide natin, yung po bang sinasabi nyo na iba pang requirements, kagaya ng mga personnel, manpower, yung po ba'y kaya nyo nang i-provide ng Red Cross?
Okay, sa ngayon po, kaya po tayo nagbubuo ng iba't ibang proyekto, kagaya nga po nung binabanggit po ni Konsehal Katipon at ng iba pa pong mga fundraising activity kagaya po ng Blood Samaritan. Ito po kasi ang pinagkukuhanan ng Red Cross ng pondo, yung mga donations po ng mga taong handang tumulong sa atin. Ngayon po, kung ito po ay magpapatuloy, kung ito pong lahat na ito ay matutupad, sa palagay ko naman po ay kakayanin po ng Philippine Red Cross na i-maintain. Kasi po, ang Red Cross po, ang dugo po sa Red Cross ay walang bayad. Ngayon po, meron po tayo, kagaya po ng ibinigay po ng ating mga konsihal na Blood Samaritan, ito po ay pumapatak na processing fee ng o testing, bayad sa testing. Kasi po ang pag-e-exam po sa dugo ay meron pong bayad. Kasama na rin po dito yung blood bags, yung kuryente, at syempre po yung mga lahat po ng mga equipments na ginagamit po sa blood donations. So sa pamamagitan po nito, nakakapagtuloy-tuloy po tayo ng pagtulong sa iba. So sa pamamagitan pa po ng ibang fundraising activities ng Red Cross, dun po tayo kumukuha para po ma-maintain po yung manpower natin at saka operational expenses. So kaya po natin na i-provide yung sinasabi ninyo na kailangan para aproban tayo ng DOH. Siyempre kakayanin po, Okay Konsehal. po. Yung po bang accounting ng Red Cross, halimbawa po bang naipasa namin yung ordinansa na 2 pesos per moviegoer? Ano po? Yung po bang accounting noon ay yung po ba'y directly na poponduhan ang Lipa Blood Bank lamang o pupunta pa po sa central accounting ng Red Cross? Yun po, sir, ay donation po dito sa atin sa branch po. Dito lang po. Sino po ang accountable doon sa magiging pondo na makukuha natin sa mga sinihan? Bali po, ang accountable po ay, since ito po ay under po ng Batangas chapter, sa Batangas chapter po, sir. So, ang audit din po noon, sino po ang magmamanage ng audit noon? Kami na din po. Kayo rin po. Apo, Sige. sir. So, ako po ay talagang involved dyan sa project na yan kasi po yung ating pangangailangan ng dugo ng ating mga kababayan, lalo po ngayong magiging tag-ulan na naman at magiging uso na naman ang dengue, nakikita ko po na talagang mangangailangan ulit ng maraming dugo ang ating mga kababayan. So tayo po ay gagawa ng isang fundraising. Ang beneficiary po ay ang Red Cross para po ating mabili na yung ating kinakailangan na blood rep upang sa ganon ay tayo mismo dito sa ating Lipa branch ng Red Cross ay tayo magkaroon na makapag-imbak ng dugo para kung may pangangailangan ng ating kababayan ay pwedeng doon na makakuha ng dugo at hindi na maghahanap pa kung saan-saan. Okay, maraming salamat po, Konsehal. Salamat po. Salamat. Ay, ulitin mo. The Honorable Katipon is recognized. In addition daw, in addition. Sige, the Honorable Mendoza is recognized. Yes, maganda umaga ho sa lahat ho na nandito. Ma'am Iris, gusto ko lamang hong dagdagan ng kaunti yung counting clarification tungkol sa mga binanggit ho ni Konsehal Raul. Doon po sa mga nabanggit nyo na proseso na kailangan po natin na ang Department of Health ay aprobahan bago tayo maging blood station. Siguro may time frame ho na kayo dito sa Lipa City Chapter kung kailan ho natin yung marirealize kung kailan tayo talaga po pwede maging blood station. Ang sinabi nga ninyo, ang kailangan natin ay manpower, ang kailangan natin ay ang blood ref. So meron ho ba tayong target date para mas makatulong tayo sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Lipa? Okay, para po sa kaalaman ng lahat at para na rin po ma-recognize po yung katanungan ni Konsehal, sa tunay po, bago pa po mag-operate ang Philippine Red Cross Lipa City Branch, we are aiming for a blood ref na po talaga. Meron na po talaga kaming target na tao na magdo-donate po talaga. Hindi nga lang po naging successful at naging matagumpay ang huling usapan pagdating po sa blood ref. So, nag-start na po kami mag-operate since nandyan na po ang building kahit po wala yung blood ref. Ngayon po ay naghanap pa rin po kami at patuloy pa rin po kami actually hanggang ngayon na naghahanap ng tao po na pwede or organisasyon or samahan na pwede pong tumulong sa amin. Kaya lang po ay syempre hindi po talagang madali at napakalaking pera po ang kakailanganin para po sa blood ref na ito. Pagdating po sa time frame, hindi ko po masasabi kasi sa tunay ay simula't-simula pa lang po, sir, ay kami po ay naghahanap na. Siguro papatak po ang time frame o yung permit namin sa Department of Health pag po sigurado na kami or meron na po talaga kaming complete equipment and manpower na may sasubmit sa kanila.
Yes. Ma'am Iris, alam naman ho natin na ang Philippine Red Cross is a non-government organization. Ano po? At yan ay nagbibigay ng tulong ang national government sa sa national chapter ninyo. Siguro, kung ito may nakakaabot na rin sa atin ang pakaunti-kaunti dito sa Batangas chapter at sa Lipa City chapter. Dito, ang gusto ko lamang malaman, dito ga sa atin na chapter ay meron ng tulong na ibigay ang city government in financially o kung anumang aspeto na nakatulong sa Philippine Red Cross ang city government. Bukod po dun sa ating mga Blood Samaritan projects through the help of our counselor, wala po, sir. So wala pong financial na natatanggap. Wala po, ang Philippine Red Cross naman ay bilang NGO ay pwedeng tumanggap galing sa city government. Yes po, sir. So basta't merong memorandum of agreement, merong usapan, so ang city government can provide for the blood ref para na maging blood station ang ating Lipa City chapter. Yes po, sir. Oo. So wala pang naibibigay kahit na anong financial. So kung sakaling aaprobahan namin yung ordinansa na inyong inilalapit dito sa amin para makapagbigay o meron ng 2 pesos per ticket sa sinehan, yung pa lamang ang sakaling maitutulong ng city government. Yes po, sir. So kailangan pala ang city government ay gumawa ng tulong para makapagbigay naman ng tulong sa Red Cross at ng Red Cross naman ay makatulong sa mga kababayan sa lungsod ng Lipa. Tama po ba yun? Yes po, sir. Sige po, at pag-aaralan po natin dito sa Sangguniang Panlunsod kung paano po makakatulong ang city government. Ganun pa lang, wala pa ho kahit na anong financial na aspeto o financial na contribution na ibibigay ang city government. Salamat po. Salamat po, Konsehal. The Honorable Monte Alto is recognized. Iris, may nalimutan lang ako. Doon po sa kumukuha ng dugo, magkano po ang ibinabayad ng ating mga kababayan sa isang bag na dugo na kanilang kinukuha? Okay, ang dugo po ay wala pong bayad since ito po ay voluntary pong kinukuha. Ang binabayaran lamang po is yung testing fee para masigurado pong ligtas ang dugo na isasalin sa kanya. Ito po ay nagkakahalaga na 1,500 per bag. Ito po ay per unit. Ito po ay mandate o ito po ang binigay na halaga ng Department of Health sa government and non-government organization na halaga ng bawat testing fee ng dugo. So 1,500 po ang isang bag ng dugo? Yes po, sir. Yun po ang kailangang bayadan. Yun Yes lang. po, sir. Para sa testing po yun. Yes Lahat po, sir. po yun ay sa testing sa laboratory pupunta. Yes po, sir. At ang Red Cross naman ay hindi nagcha-charge ng kahit magkano para doon sa dugong yon. Yes po, sir. Wala pong dagdag doon sa 1.5. Wala po, sir. Okay, yun po. Malinaw po yun. At ako po'y sasamantalahin ko po yung pagkakataong ito sapagkat yung pong ating gagawing fundraising para sa pagbili po ng blood rep na nakakahalaga ng worth 500,000 pesos ay ito po ay napakalaking tulong para tayo po dito sa lungsod ng Lipa ay magkaroon na ng sariling blood bank na sa oras ng pangangailangan ng ating kababayan ay dito na po sa Lipa may makukuhan dugo na nagkakahalaga ng 1,500 per bag. So, doon po sa mga negosyante na may magandang puso, sana po ay suportahan nyo ang gagawin kong fundraising para po sa lalong madaling panahon ay atin ang mabigyan ng blood rep itong ating Red Cross dito sa lungsod ng Lipa. Tulong na po nyo ito sa ating mahihirap at mga kababayang Lipeño. Maraming salamat. Salamat po, Konsehal. May na-mention lang po kasi kanina si Councilor Raul Monte Alto regarding Red Cross as the only provider ng blood. Kayo po ba ay may ugnayan po sa Batangas Regional Hospital? Yes po, sir. Yes po, ma'am. Bali po, ay kami po ang non-government organization, pero kami po ay kapartner po ng ating Department of Health. Sa akin din po pagkakaalam ay sila rin po ang nagbibigay ng Sandugo Award para po sa mga local government units na meron pong ka-tie-up pagdating ho sa mga blood donation. Tama po ba? Yes po, ma'am. So, ibig sabihin, Red Cross is just secondary. Primary po is Batangas Regional Hospital dahil sila po yung formally naka-tie-up po ng ating pong City Health Office in terms of blood donation and blood extraction and likewise blood distribution sa mga nangangailangan pong indigent dito po sa lungsod ng Lipa. Yes po, ma'am. Actually, Philippine Red Cross is just an auxiliary to our government. So,
kapag po hindi na kaya or may mga pagkakataon po na kailangan ng assistance po ng atin pong government or ng atin pong bayan, kami po ang auxiliary sa mga ginagawang services. Thank you very much po. Unless meron pa pong iba pa pong katanungan ating mga kasamahan sa Red Cross, I would like to request that we resume so that I can Before then go. we resume, the Honorable Katipon is recognized. Yun lang po, Vice, baka ho po pwedeng ma-enlighten nyo kami kasi sinabi yata ng committee na kailangan pa mga requirements sa inyo from the Red Cross. Yun yung mga requirements pa na kakailanganin ng Tita Patsy para sa ko. So, paka-enlighten rin ho kami briefly nung inyong pagbalik ho ng session pamaya ng regular session na kami may privilege about the Red Cross also. Okay po, salamat po, Konsehal. Pagdating po dun sa mga requirements po, nag-submit po kami ng requirements the day after po ng ating hearing para po makumpleto po yung mga kinakailangan pong dokumento na hinihingi po sa amin sa Philippine Red Cross. Para naman po sa kasagutan dun po sa tanong ni Konsehal, kung para saan po o saan mapapapunta itong pong makukuha natin na donasyon galing po sa moviegoers po natin. Para po sa pagkakaalam at alam ko naman pong alam po ng lahat po na ang Philippine Red Cross po is a non-government organization. Ito po ay mapupunta specifically o especially sa atin pong disaster preparedness and response. Ano-ano po ba yung mga disaster preparedness and response? Kagaya po ngayong darating na pong tag-ulan, siyempre po ay kailangan nating magkameron ng mga handang tao pagdating po sa mga ganitong mga pangyayari at kalamidad. Pagdating naman po sa man-made na disaster, gaya po ng mga aksidente, isa po ang Philippine Red Cross sa tumutugon lalo na po sa mga aksidente dito po sa ating Star Tollway. Sa pamamagitan po ng Philippine Red Cross ay nagkakameron po tayo ng 24 hours response pagdating po sa mga aksidente. At ito po ay binibigay o inilalaan ng Red Cross nang hindi po kami humihingi ng kahit na anumang bayad. Pero kaakibat po lahat ng services na ito ay kami po ay gumagastos. So pamamagitan po nito, sa pamamagitan po ng fundraising activity na ito, ay humihiling po kami para po maituloy namin itong ganitong klase ng mga pagtulong at responde kasi po hindi po namin ito kakayanin kung kami lamang po. Yun lamang po. Any questions from the member of the Sanggunian? Kung wala na po, maraming salamat po sa inyo pong pagpapaliwanag sa ating mga kababayan regarding po sa function and tinutulong ng Red Cross. Hindi lang naman ho sa Lipa, kundi po sa buong Batangas. So, maraming salamat po. Salamat po, Vice. Salamat po. Session resume. Privilege, the Honorable Hernandez Veloso is recognized. Maikli lamang pong paglalahad sa inyo ng akin pong ginawa sa atin pong inattendan na Professional Fellows Program na pinadala po tayo ng American Council of Young Political Leaders sa pakikipagtulungan po ng National Movement of Young Legislators with the sponsorship of the Department of State at ang fellowship proper po mismo na ginanap po sa City of Alexandria. Yan. Ano ga po yung ACYPL? Ito po yung parang primary organization na naghawak po ng aming programa. This is a non-government organization that aims to promote cooperation and understanding around the world. Yung pong nasa gitna namin na babae, yan po ay si Erin Conwell. Siya po ang program head at kasama po namin sa Philippine delegation si Councilor Powell Del Rosario of Rojas City at board member Jelasio Bongat of Kalinga Province. So hindi lamang po siya limited sa councilor at board member, maaari din po dito ang vice mayor, ganun din po ang iba pa pong members ng legislative body po natin. So ano po yung Legislative Fellows Program? Ito po isang oportunidad na ibinigay po sa amin, 3 taga Philippines, 3 taga Malaysia, at 3 taga Myanmar para ho magkaroon po ng isang exchange program dito po sa United States with sharing of the professional knowledge, strategic advice, best practices, and shared aspirations. Sa mga may nais pong sumali in the future, every year po, 2 beses nagpapadala ang National Movement of Young Legislators ng representatives
At kinakailangan lamang po ay between the ages of 25 to 35, fluent in oral and written English, to provide a comprehensive, well-conceived written project framework of a project to be refined and implemented with input and assistance of an American mentor in the fellow's home country, self-directed and able to work efficiently in cross-cultural settings, demonstrated commitment to public service, leadership potential in government, private sector, or civil society, and able to organize an 8 to 10-day program in applicant's country. So meron pong dadating din dito sa atin sa Pilipinas kung saan ito po yung parang ka-exchange program po namin. So balit 8 to 10 days lamang po sila. And of course, not holding US dual citizenship or traveled on a J1 visa. Yan. Ang tinuro po nila sa amin, federal, state, at city level, of course, the areas about the democratic system of government, Republican system of government. Sa state of Virginia po yung nangyaring immersion, specifically with Arlington County and of course the city of Alexandria. Napakabait po ng mga taga City of Alexandria at marami po tayong natutunan dito. Foremost, of course, is my pledge to our Sanggunian through our Vice Mayor to immediately start working on the codification process and using, of course, the inputs coming from the City of Alexandria. So ito po yung codification of general ordinances in the City of Lipa natin. Ito po, in place na, ginagawa na po natin sa Sanggunian, yung updating, compiling of all general ordinances into a piece of legislation which is accurate and ambiguous. But the input that I would have to generate from this experience is the creation of internal mechanism for monitoring and evaluation to enforce transparency and accountability. Minsan po kasi kahit maganda po yung piece of legislation natin, kung hindi naman po na-enforce, parang nawawalan ng saysay. So ito po yung parang pamamaraan kung paano dito pa lang po sa level natin, meron na po tayong magagawang mga mekanismo para sa check and balance po natin for future implementation of a codified general ordinance in Lipa. So through the professional knowledge, strategic advice, best practices, and shared aspirations po ng mga taga-lungsod ng Alexandria, we hope to also have the promotion and strengthening of civil society, good governance, and mutual understanding and trust. Okay, ano po yung ilang mga takeaways na nais ko po sanang i-propose dito po sa atin sa lungsod natin? Una, civic engagement as a tool to ensure transparency and accountability. So kapag po siguro finalize natin yung codified codified general ordinances, we make sure that we include general population as members in boards and commissions. So lagi pong may NGO or meron pong private citizen, that we also give them a chance to have to be able to speak at public sessions. Hindi lamang po kasi sa kanila during consultations or public hearings, pero yung ordinary session, meron talaga silang portion that they allow anybody, just anybody to talk about anything. So pwede po siguro every session natin we allow 3 to 5 persons na gusto pong magsalita dito po sa atin sa Sanggunian and to give them a chance to be heard dito po sa lungsod ng Lipa. Another one is, of course, they invest on their call, click, connect system, which is a very high-tech system na yung pag-route po talaga ng mga calls nila, yung lahat po ng kanilang mga email system, all connected po sa kanilang lungsod. Engagement of mass media and multimedia, ginagawa na naman po natin ito sa pamamagitan po ng ating pong CATV. And of course, the enactment of a civic engagement handbook. Kung meron po ang citizens na citizens charter, dapat po yung mga empleyado, meron din pong civic engagement handbook na parang nagsasabi, these are the do's and don'ts on how you engage your public and the minimum requirements for you to pass a policy or a specific regulation, whether executive or legislative. And then, of course, technology is a tool for transparency. Hangang-hanga po ako sa kanilang online dockets, minutes, videos, and calendar schedules na talaga pong almost real-time. Pagkatapos po ng session, naka-upload na po sa website po nila. Social. Pero feeling ko po talaga napakalaking resources para po gawin to. And we always operate on a very, very limited budget. Other takeaways, isa pong maganda rin siguro na, and I hope to also introduce in the future, is the conducting of the health, wellness, and benefits fair for City Hall employees, and likewise, the mandating of the in-house development of modules and training for newly hired employees, especially on customer service, work ethics, and governmental processes. Parang naalala ko po nun, meron po tayong mga
mga hinahire din po, mga casual coterminous natin, sometimes they're not given ample trainings because they are not regular or permanent employees of the City Hall. I think we should also be able to give them like, ano po ba yung sexual harassment sa workplace, ano po ba yung do's and don'ts kapag nakikipag-usap po tayo sa publiko o sa mga taong ating pong kinakapulong, para naman po hindi tayo napagsasabihan na tayo masusungit sa ating pong mga opisina natin. Other takeaway, ito po, isa ring maganda nila, Real Estate Tax Relief Program for elderly and disabled persons. RPTs are collected by the local government, so I think we have a say whether or not we can implement this, especially with the help of our Tita Pachi and Councilor Kay. Doon po sa mga naninirahan po sa isang bahay, we can probably give a percentage in tax or in real property tax declaration po nila, a percentage in deduction or discount kung lalo na po itong mga disabled or elderly po natin ay wala na pong means to support themselves. Kung sila po ay 3, 4 sa bahay, baka po pwedeng we can give them 40% discount, 30% discount on their real property taxes. Sa kanila po, they give 100% tax relief program. And then of course, isa pa po ay ang vacant building registration. Naalala ko po ito dahil meron pong isang lumapit sa atin na ikino-complain na yung katabi daw po ng bahay nila ay parang pinamumugadan daw po ng mga nag-a-addict. So, ang nagiging problema po, hindi po mapasok po ng mga local officials, hindi po mapasok po ng PNP kasi hindi po nila alam kung sino po yung may-ari, hindi po nila alam kung sino yung pwedeng kausapin, baka po sila makasuhan ng trespassing. So, with the vacant building registration po na isang ordinansa rin, we would be giving opportunity for them to waive their right, since wala pong laman yung building, to waive their right and to allow our local enforcers to enter buildings or vacant lots, lalo na po kapag po merong mga anomalies na inire-report po yung mga kasamahan na bahay. And of course, through the help of the Sanggunian, to author also a resolution to be submitted to COMELEC to accept provisional voting of ballots or provisional voting ballots. Ano po to? Yung hindi ho makita sa listahan. Sa atin po, pag wala ka sa listahan, sorry na lang, uwi ka, hindi ka na makakaboto. Sa kanila, when wala ka sa listahan, they accept your vote, pero ang iba po ang location niya, ibinubukod po siya such that time that ma-validate na talaga siya po ay actual voter or real voter, nagkaroon lang ho ng omissions, yung kanya pong vote na yon ay makakount pa rin po at mako-consider pa rin po ang voice niya kahit wala po siya sa listahan. And the authoring of a resolution to define and regulate lobbying in the national local government. Sa pakikipagtulungan naman po ito ng National Movement of Young Legislators. Nakita lang po natin din na maganda po yung practices nila sa disabled. They have a special house wherein they are living independently, and sa school po nila, hindi lamang po segregation, meron din pong integration or isinasama po mismo sa paaralan. All the facilities are very, very friendly for PWDs. City Hall po nila, meron po silang elevator para po sa naka-wheelchair. And the waste to energy program po nila, because napakalaki din pong city nila, ito pong kanila pong mga trash, they convert it into energy, incineration ang kanila pong sistema. Pero magtataka kayo, yung emissions nila ng incineration nila, yung mga gases nila, hindi lang po compliant, as in super compliant to the point na meron silang 90% threshold na hindi sila nagpo-pollute pa rin ng air nila. So it's a state-of-the-art waste to energy system. Sabi ko nga noon, hindi ko naman po pinapanalangin na magkaroon tayo kaagad-agad yan sa lungsod ng Lipa. Kahit man lang makakita ko ng papel mula po sa ating pong senro na nagsasabing ito sana yung programa namin kung meron lang tayong resources. Yung man lang po bang plano, yun lang po sana hinahanap din natin. End-to-end project planning implementation. Naalala ko po ito, lalo na nung ako'y lumalabas po ng Pilaygo Street po natin. Kasi, tatandaan ko po noon, nagpasa po tayo ng isa pong ordinansa na binibigyan ho natin ng power, na bigyan ng special use permit ang Pure Gold na sila po ay mag-occupy at gumamit po ng kanila pong tindahan na iyon under several
several conditions. At isa pong condition dito, maliwanag na maliwanag, ample parking space. Nagtaka po ako nung makita ko po yung isang delivery truck ng Pure Gold. Ginagamit pa po ang P-LIGO para mag-backing. Doon po siya nagpapaliko para ho siya ay magkarga, ay mag-unload ng kanya pong delivery truck. So parang sabi ko nga nun, parang hindi yata din maganda na we approve based on conditions. Dapat siguro para end-to-end yung planning natin, we withhold any permit unless mag-comply po muna sila. So at any rate, in relation to this, later on, I would like to recommend sana that we request or author a resolution requesting appropriate office to submit to us report insofar as the requirements that we are asking from Pure Gold are concerned, whether or not they're able to comply. And if within 30 days na hindi po nila maibibigay sa atin, we revoke already the special use permit kung wala pong compliance dun sa inisyo po natin na resolution. May mga nagsasabi nga pong bumabati ko sa atin sa social media na bet daw po natin binigyan ng permit tas ngayon po natin hahabulin. Pagliliwanag lamang po, binigyan natin sila ng permit dahil may mga kondisyones po tayong inilagay na kinakailangan po nilang tupdin. Kung hindi ho nila tinutupad, it is a ground for us to revoke their special use permit, and this is a power that the Sanggunian will not think twice in revoking or implementing. They have the Integrated Police, Fire, and EMS Department via 911, and the interrelated local justice system aimed at court docket decongestion. Ito po isa-isa po nating itatry na ipasok po dito sa Sanggunian through the experience that we have with Alexandria. And before I move on to another topic po sana, kung pagbibigyan po ninyo, maikli din lang naman po iyon, I would like first to request that we all issue a resolution extending our appreciation and gratitude to, kasi this would in one way or another redound also to the benefit of the Sanggunian and of course ultimately to the City of Lipa, to issue a resolution expressing gratitude to the U.S. State Department, National Movement of Young Legislators, American Council for Young Political Leaders, and the City-State of Alexandria for participating or for encouraging and giving an opportunity to one councilor from the City of Lipa to have this experience with them, and for this grant and this opportunity na alam naman po nating parang life-changing and once in a lifetime din po na maaaring mangyari po sa isang katulad ko. So, yun po muna sana. Thank you, Councilor Concon, for sharing what you learned during your trip or fellowship and with the National Movement of Young Legislators. So in due time, you can sponsor or someone from the floor can sponsor a resolution expressing our gratitude sa mga nakasama po ni Konsehala. So if I may move on po. Palipat naman ako doon. Yung sinasabi po nating basura, ito po ay nakuha lang din po natin sa isa po nating social media na mga litrato po ito ng dump truck sa may area po ng San Carlos, kung saan inireport po sa atin minsan 4 na araw pong tumatambay dito yung dump truck at nangongolekta po ng basura. Hindi lang po basta dumadaan, as in tumitigil po siya at kanya po talagang inaantay na mapuno siguro hanggang pag napuno na po, tsaka po siya umaalis. Ang dating lang po nito ay parang isa hong mobile na hindi ho isang mobile ho na basurahan lamang po yata itong ginawa dito, ay syempre ho bukod ho sa eyesore, alam naman po natin nariyan ho ang Lasal, nariyan ho ang Canosa, nariyan ho ang St. Francis de Sales Minor Seminary, mga academic institutions kung saan mayroon ng mga batang pumapasok na ang edad ho ay below 12 years old at meron pa pong mga high school at elementary. So kung ito po ay lagi po nilang matatamasang malalanghap, ay hindi ho na ho siguro katakataka na more or less po ay meron din po tayo magiging problema sa lung po natin. Sana po gumaling na po si Senator Miriam Defensor Santiago sa kanyang lung cancer. So, yan. Sana naman po ito po ay ma-actionan po kaagad. Sa lalong madaling panahon ay mabigyan po siguro ng pagbabawal ito pong may-ari po ng dump truck na ito. I don't know if this is government, this is barangay. I'm not sure kung sino po sila. Naalala ko lamang po ay kulay blue, baka po related po sa atin po sa City Hall, pero hindi po ako sigurado. So sana po ay maimbestigahan po ito at magawan din po kaagad ng aksyon ng kaukulang komitiba. Yun lamang po at maraming salamat. The Honorable Katipon is recognized.
privilege regarding regarding the kwan. Persoyo, gusto ko sana nga kuhanin attention ng Sangguniang Panlusod. Isang karangalan ho ng Sangguniang Panlusod at higit na lusod na lipa na magkaroon ho tayo ng delegate sa isang fellowship sa State Department. At ito ho ay 3 lang sa buong Pilipinas ang kanila ho nga napili. At siyam sa buong Asia. So ako ho sa tamang oras ay magpapasa na sa resolution commending Konsihala Concon Hernandez Veloso para sa isang matagumpay at isang karangalan ho ng lusod ng lipa na maging delegate ho siya doon sa ating sa kanyang pinuntahan sa United States of America. The Honorable Monte Alto is recognized. With regards po dun sa privilege ni Konsihala Concon, yung pong mga pinakitang mga elf ng basura na nandun, ang alam ko po dyan ay binago na ng ating ang paghahakot ng basura. Dati po ay ang pick-up point, sama-sama silang dinadala ang basura doon sa engineering, sa likod doon. At doon po nag-converse at doon po pick up ang basura. Ngayon po ay meron na silang ginawang iba-ibang pick-up point. Kagaya po dito sa North, yung pong pick-up point doon ay yung pong sa papuntang Summit, doon sa gilid, yung kalye doon po nandun yung mga elf ng basura at pag minsan nga po inaabot ng 5 araw pa. Kawawa nga po yung mga basurero natin at talagang nag-iintay sila sapagkat ang problema po ay masyado pong nadidelay ang paghakot. Yung kausap natin na kumukuha ng basura na nagdadala saan ba ngayon? Sa Bawan ba tayo ngayon? Konsihan? Bawan natin dinadala, ano? Nadidelay po sila. At yung pong nakita nating picture, yung po ay yung mga basura ng sa tingin ko po San Carlos, Mataas na Lupa, at Tambo. Doon po yung pick-up point noong mga basura ngayon. Kaya po nagkakaganyan. So ito po ay tamang-tama at nai-report din naman po ni Konsihala Concon itong ang nakita niya na programa ng US na Waste to Energy. Ito po dapat ang pinaghuhusay ng ating gobyerno. Sapagkat itong basurang ito po ay talagang magiging perennial problem na ng ating bayan, ng ating lungsod. Padami po ng padami ang mga tao dito at hindi po tayo gumagawa ng isang programa na itong basura ay ating ma-address. Sapagkat napakalaki po ng ginagastos ng ating gobyerno dito. Kung hindi ako nagkakamali ay isang dump truck na hakot ay 5,000 piso ang ating ibinabayad. Di ba? So, milyon-milyon po ang ginagastos ng ating gobyerno buwan-buwan para po mahakot siya mga basurang yan. Ang dami pong nagpo-propose ng waste to energy at ang programa po incinerator din. Kaya nga lang po, dapat kapag incinerator ang pinag-usapan, dapat po ay yan ay maging compliant. So, sana po ay pagtuon ng pansin ng komitiba ng ating sanggunian itong bagay na ito sapagkat ito po ay sa atin pa lang ngayon po ay atin ng lutasin ang magiging problema ng ating mga magiging anak pa at mga anak nyo pa dito po sa basura. Salamat po. The Honorable Briones is recognized. Bago po ako mag-proceed sa aking privilege speech, I would like... Regarding sa environment, basura po? Ay, hindi po. Pero sige po. With regards po dun sa basura, ako po ay sang-ayon sa sinabi ni Konsihala Concon at sinabi ng ating Konsyal Raul. Ma-share ko lamang po sa ating mga kasamahan. Ako po ay tumira sa Marikina ng mga kulang-kulang 10 taon din po. At ako po ay natutuwa sa pamamalakad na ginagawa po ng Marikina City pagdating po sa waste disposal. Ang lungsod po ng Marikina, hindi po nila kinokolekta ang mga basura ng bawat bahay-bahay kung ito po ay hindi nakasegregate. Kumbaga, meron pong schedule ang isang truck, kunyari MWF para sa non-biodegradable at TTHS para sa
biodegradable, at ang lalabas lang po ng mga tao, ang mga tao po sa Marikina nakakatuwa po dahil sila ay may disiplina. Ang ilalabas lang po nila tuwing MWF ay ang basura na nakasegregate na non-biodegradable. Yun naman pong TTHS, ang ilalabas lang po nilang basura ay yung biodegradable. At ang mga basurero po, hindi po nila kinokolekta ang kanilang basura kung ito po ay hindi nakasegregate at kung ito po ay kalat-kalat sa kalsada. Talaga pong sinisigurado ng mga tagalungsod ng Marikina na nakatali, nakaayos para naman po ang ating mga basurero ay madaling makukuha, hindi nagdadamusak sa kalsada pag pinipick up nila ang basurang ito. At ito pong practice ng Marikina ay maganda po siguro na mapag-aralan po ng ating lungsod with regards po sa waste management, at sana po ma-refer din po ito sa proper committee for further study po, Mr. Chair. The Honorable Linatok is recognized. Ang bagay pong ito, Mr. Chair, ay nung pa pong nakaraang budget hearing ay tinalakay na natin kay Engineer Pansa. Yun nga lamang po ay tila si Engineer Pansa ay pinagbawalang bahala ang bagay na ito. Dahil ang ating hong syudad ay meron mahigit 30 milyong piso para lamang sa ating waste management. Ito po yung sinasabi natin kay Engineer Pansa noong pang nagbabudget hearing na maggawa siya ng mga bagong pamamaraan kung papaano maiisaayos ang pagkolekta at pagmamanage ng basura dito sa lungsod ng Lipa. Siguro po yung nakita natin dito na mga truck, ito po siguro yung mga pagbabagong ginagawa ni Engineer Pansa na hiniintay munang tumagas ang mga basura sa mga pick-up points. Ano po? So tinatawagan po natin ng pansin si Engineer Pansa na kanya naman hong trabahuhin ng tunay itong para sa mga basura. Dahil po tayo ay magbabudget hearing na naman. Ano? Kung yung pa rin dating programa ang gagawin ni Engineer Pansa, ay baka hindi natin aprubahan ang pondong kanyang hihingin. Dahil ang sinasabi po natin ay tayo ang magkaroon ng isang magandang waste management program. Kaya lamang po, si Konsehal Makmak Lumansing, ilang beses na nagpatawag kay Engineer Pansa at nagko-committee hearing po si Konsehal Makmak Lumansing na siyang ating chairman ng environment. Subalit, tila walang magandang aksyon si Engineer Pansa kundi puro salita. So, tinatawagan po natin ang ating department ng environment sa pangungunan ni Engineer Pansa na ito naman ay bigyang pansin. Dahil ang atin hong city ay isang component city. Tayo ngayon po ay tinatawagang City of Traffic and Garbage. So, nakakahiya naman po. So, Engineer Pansa, kami po nananawagan sa inyo na inyo naman po sanang trabahuhin ng gusto ang para sa basura. Maraming salamat, Mr. Chair. The Honorable Makasait is recognized. Mr. Chair, I would just like to speak doon po patungkol doon sa ating problema po doon sa basura. Dahil ito po kasing mga nakaraang 3 buwan or more than that number of months pa, ay kinuha po natin ng pansin ng ating Senro officer na gaya nga ng sinabi ni kagalang-galang Konsehal Don Linatok ay kailangan baguhin yung mga pamamaraan ng ating Senro kung paano yung pagkolekta ng basura. Ito po kasing, I don't know kung kailan nakuha yung mga pictures ni Konsehala Konkon doon sa ating basura, but siguro po yung a month ago, ako po yung nagpaset ng meeting sa mga kapitan at kasama hong ating Senro officer. Dito po sa pagpupulong ho namin ay meron niya hong binago na pamamaraan ng ating Senro officer. Ang problema ho, lumapit po sa akin ng ating mga kapitan ay hindi ho tama yung kaka-execute. Kasi dati ang ating transfer station ay dito sa likod. Na dinadala ho yung basura dyan, nagtatransfer. Pero ngayon ho, nagkakameron ng mga sub-transfer station sa iba't ibang lugar na kung saan ay doon nakikita ang mga naghahakot ng basura galing sa iba't ibang barangay, kaya ho nagkakaroon ng hintayan. So, I agree with our prominent councilors na nagsasabi na kailangan nung iayos. Pero tingin ko po ay meron hong ginagawa pero hindi ho tama ang paggawa ng sa Senro office. And with regard to dun po sa ating waste to energy na proposal, I think there have been numerous talks
or proposals that was sent to the Office of the Executive regarding waste-to-energy proposals. The problem being, upon giving them authorization, after the initial talks between the mayor and the... I'm just stating this because I was there when the talks happened. Pagkatapos ibigay ang mga requirements, yung mga hinihingi na volume ng basura dito sa ating bayan, ang nangyayari po ay bigla nang hindi na bumabalik ang ating pong mga proponents. I don't know the reason why they're not coming back, but yung proposals ho siguro, nandun ho lahat eh. Pero ngayon ho, sa aking pagkakaintindi, dahil dun sa meeting na nangyari sa amin, sa mga kapitan, ay meron doong propose dun sa landfill naman ng pinag-aaralan nila. Hindi ko po alam kung ano pong may tutulong ito. Ito pa yung magpapag-aralan naman ng ating komitiba. But with regard to the other activities to resolve the problem sa ating mga garbage, dito po ngayon, ang alam ko po sa Barangay Pangaw ay may nagtayo ng isang korporasyon na kung saan ang korporasyon po na ito, ang alam ko po dumaan na po ito sa planning at nakausap na po ang ating mga taga-planning office, wherein yung pong mga plastic would be converted into I don't know what kind of material, pero ito po yata ay ginagawa po yung ngayon sa Barangay Pangaw, and we could ask siguro yung ating planning office to report to us with regard that matter. But as I've talked to the proponent, yung isa pong kausap nila, ay sabi po nila, pag po naiayos na ang ating yung kanilang kumpanya ho doon, ay makikipag-partner po sila sa government as regards doon sa mga collection ng waste kasi kakailanganin din po sa kanila yon. Then, sa tulong po rin ng ating pong kagalang-galang si Konsehal Makmak, ang pamunuan po ng Liga ng mga barangay ay nakikipag-usap din ho sa ating mga doon ho naman para ma-resolbahan yung mga problema sa mga biodegradable waste natin. We have this concept that we call vermiculture, na kung saan po yung ating mga biodegradable waste ay naiko-convert po natin sa fertilizer. Na ngayon po kami po yung nagka-canvas ng ang pamunuan po ng Liga kung saan po kami kukuha ng kung kakausap po kung sino yung tama na pagkuhanan ng mga worms na ginagamit para ho i-convert ang ating mga dried leaves, yung ating mga basura na biodegradable into fertilizers na magagamit po natin sa ating pong pagtatanim. And in conjunction therewith, ay kausap din po namin in partnership po dun sa ating 2 million trees project na yung ating mga fertilizer na magagawa pag nagkataon ho, ay kasama rin po dun sa programa na yung fertilizer po na magagawa ay gagamitin pong mga pang-abono dun po sa ating 2 million trees project. And last Monday nga po, ay nagkameron po ng usapan, nag-discuss ho, ay nag-present na po sa ating mga kapitan ang isang organisasyon na magtatanim po ng mga malunggay sa bawat mga barangay, pati ho magtatanim din ho ng mga kape. So, doon po ay gagamitin namin yung mga fertilizers at yan po may tuloy-tuloy po tayong programa, and total po yung napapanahon din at ito'y pinag-uusapan sa atin dito, ang problema ho dito sa ating basura. Kami naman po sa ating pamunuan ho ng Liga ng mga Barangay ay kami po handang tumulong o sumuporta sa kung ano man pong proposal ang mangyayari. We just request that our programs na amin pong pinapatupad ho ngayon ay makasama ho doon sa kung ano man ho ang magiging proposal o magiging kasagutan na mapag-uusapan sa ating pong pamunuan. Yun lamang, Mr. Chair. The Honorable Wansing is recognized. Mr. Chair, magandang tanghali po. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa ating mga kasamahan na talaga tulungan ng ating isang malaking problema dito sa ating syudad, ang basura. Noon po, nagkandak pa tayo ng series of committee hearing, kasama po ang ating kagalang-galang konsehal doon. Madami po tayong magandang plano na gagawa, ngunit ito ay medyo na-delay ho. Ngayon po, madami rin tayo nalalaman. Noon ay meron po tayong waste to fertilizer. Ngayon po, dagdag knowledge po sa atin na pwede rin po pala ang waste to energy. So, sana po, Mr. Chair, na I would like to refer to my committee at ito ay mapag-aralan po namin. Agad na agad ho, sa madaling panahon ay mapag-aralan po ulit namang maigi.
Yun lang po, Mr. Chair, at muli nagpapasalamat po sa lahat po ng ating mga kasamaan. The matters brought up by the different members of the City Council regarding the garbage is referred to the Committee on Environment. Next, privilege. Privilege ka na? Hindi pa? Una pa lang? Sige, the Honorable Katipon is recognized. Kanina ho, doon sa suspension ng rules, nakita ho natin kanina yung pag-uulat ho ng Red Cross. So ito isang idea o isang in aid of legislation at akin hong kukunin dito ang attention ng member ng Board of Trustee ng KLL kung ito'y pwede. Nandiyan si Atty. Makasae at si Atty. Concon. Na baka pwedeng isama sa handbook yung mandatory nilang donasyon, mandatory donation or what, kung ano pa man, na require sa kanila na yung po pwedeng healthy bata ay mag-donate ng dugo yearly sa Red Cross. Baka ho po pwede. At meron ho tayong scholar dito sa Lusod na Lipa na pinatatakbo na more or less ay 3,000 to 5,000 scholars ng city government. Baka rin ho po pwedeng requirements nila, kung hindi man ho mandatory, ay yung kanilang voluntarily na pagdodonate ng dugo sa atin hong Red Cross. Baka ho ito'y pwedeng gawin nating isang ordinansa ng city para ho dito sa kwaso. Siguro si Consiel doon ay may karagdagan ho din para ho, Mr. Chairman, na mapustro na ho itong idea ito na atin hong gagawin. Mr. Chair, as Chairman of the Committee on Education and member of the KLL Board, ay maaari po na siguro ang ating taga-Red Cross ay magkaroon ng palagiang pakikipag-coordinate sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa at magkaroon ng promotion ng blood donation. Dahil ito naman po ay talagang maganda para sa katawan ng tao na nare-replenish po yung kanyang dugo at lalo higit sa mga kabataan. So siguro sa libu-libong scholar nga, tama po yun, ng ating Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, ay baka magkaroon tayo ng maraming source ng libreng dugo para naman sa mga babayan nating nangangailangan. Siguro po ay iniimbitahan namin ang Red Cross sa isang pagpupulong ng KLL Board upang nang sa gayon, within the board ay magkaroon tayo ng schedule kung kailan po magkakaroon ng pagbisita at pagpupromote ang Philippine Red Cross sa ating kolehiyo dito sa Lungsod ng Lipa. Salamat, Consiel Nilo. Privilege, Honorable Briones is recognized. Magandang umaga po, Mr. Chair. Bago po ako magpatuloy sa aking topic for my privilege speech, I would like to welcome back and congratulate my colleague, Councilor Concon Hernandez. Congratulations po for representing the lungsod ng... for representing our city. And alam ko po, ang mga natutunan ninyo from your fellowship abroad ay ma-apply nyo dito at will benefit the city of Lipa. Again, congratulations. Mr. Chair, ang isa po sa ating primary concern tungkol po sa ating mga kalsada ay ang safety ng pedestrians po natin and also the traffic flow. Marami na po ang mga nababalitang na aksidente dahil po sa mga pagtawid-tawid ng mga pedestrian at nagre-resulta pa po ito minsan sa pagkakapatay po ng mga tumatawid. Another problem po dito, pagka po mga pedestrian po natin ay tumatawid, nagiging cause po sila ng traffic or traffic obstruction po. Therefore, I propose for a resolution requesting the Road Board Chairman, Mr. Adolfo Escalona, through Congressman Nicanor Briones and Congressman Rico Heron of AGAP Party List for the construction of 2 pedestrian overpass along the road of Manila, Batangas, one in front of the City Hall and the other in front of PKI Inusluban, Lipa City. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Puwa, Makasaet, and jointly moved by the Honorable Linato. Discussion?
Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. And, Mr. Chair, I move for the urgency of this resolution. Ano? Ha? Okay na. Approve na ba? Okay. Thank you, Mr. Chair. Privilege, kung wala na po urgent matters, the Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, I move that we consider items number 1, 2, 3, and 4 of the business for the day as urgent, the Any supplemental second? budgets. Seconded. Discussion, objection, hearing none, item number 1, 2, 3, 4 is hereby declared as urgent. Mr. Chair, I move that we pass a resolution concurring the approved supplemental budget of the following barangay. Barangay Pag-Ulingin Bata in the amount of 142,889.30. Barangay San Benito in the amount of 242,032 pesos .80. Barangay Santo Toribio in the amount of 210,031.60. And Barangay San Francisco in the amount of 206,601.00 for third and final reading. Any second? Jointly moved and seconded by the Honorable Briones and Mendoza. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Urgent matters, the Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, I move for the urgency of item number 10 and number 15. There's a motion for urgency for number 10 and 15, duly seconded. Any discussion? Objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Del Sur Agro-Industrial Corporation, formerly known as CAMS Trading Enterprises, with a total area of 120,850 square meters, located in Barangay Antipolo and Barangay Anilao, for the third and final reading. Any second? Seconded by the Honorable Linatok, Lebiste, Makasait, Briones, Monfero. Discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution for the approval of the final subdivision plans analysis of Kayamangi Village, located in Barangay Kayamangi. Any second? Seconded by the Honorable Linatok. Discussion and Monfero. Discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Urgent matters, the Honorable Katipon is recognized. Katulad ho nung na-mention ko kanina, I move that we pass a resolution recognizing Honorable Maria Concepcion Hernandez Biloso for being chosen as one of the Philippine delegate to the fellowship program of the State Department for third and final reading. Any second? Jointly moved by the Honorable Briones, seconded by Luansing, Monfero, and Mendoza. Discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. And also, I move that we pass a resolution expressing gratitude to the U.S. State Department, the City of Alexandria, and the NMYLL to the fellowship grant accorded to Honorable Maria Concepcion Biloso for third and final reading. Any second? Jointly moved by the Honorable Mendoza, seconded by the Honorable Linatok, Briones, Lebiste, Luansing, Puwa, and Monfero. Discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final readings. I move to adjourn, Mr. Any second for adjournment? If there's no other matters to discuss, and if there's no objection from the floor, the session is adjourned.
Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.